Public viewing o auction ng mga luxury cars ng mga diskaya at ang pagpapatuloy na investigasyon sa mga tauhan ng Bureau of Customs hinggil sa di umano'y syndicate-style operations sa loob ng ahensya at yung pag-uusapan kasama si Attorney Chris Bindejo, Deputy Chief of Staff mula sa Office of the Commissioner of the Bureau of Customs. Attorney Chris, magandang tanghali po. Asik Weng, Asik Joey, magandang tanghali po. Sir, bago po natin talakayin yung auction, ano po yung findings ng BOC sa investigasyon kung bakit walang import-entry records at certificates of payment yung 7 luxury vehicles ng mag-asawang diskaya na inilabas for auction noong nakaraang linggo? Alam niyo po, Asik Weng, no, gaya ng binunyag ng ating Commissioner Arela Pomoceno, no, talagang ginawa po ng mga taong responsable sa unlawful importation na ito na masalimuot yung proseso. Ginawa po nilang komplikado, no? Natuklasan natin na yung ibang dokumento ay mula pa po sa Port of Davao, no? Pero yung entry ay nangyari sa Port of Batangas. Natuklasan din po natin na meron pong mga X-ray images na iba po, no? Yung sinusumite doon sa actual na dumating na motor vehicle, no? Pero ganun pa man, Asik Weng, mabanggit na po natin, marami na po tayong in-implement na measures, no? Upang matiyak natin hindi po ito mauulit. Una po, halimbawa, tiniyak na po natin, wala na pong release ng sasakyan nang wala pong ATRIG, no? Ito po yung Authority to Release Imported Goods mula naman po sa Bureau of Internal Revenue. Ikalawa, tiniyak rin po natin na yung mga dokumento po ng bawat port, dun lang po maaaring gamitin, no? Hindi na po maaaring tumawid ng ibang port. Ang mga kagaya po ng Certificate of Payment, no? Tiniyak na rin po natin yan. At pangatlo, nakipag-ugnayan na po tayo sa LTO. Inaayos po natin yung proseso, no, magmula po sa importation hanggang sa pagre-rehistro, at nang sa ganun matiyak po natin wala na po yung tinatawag nilang papel lang po yung dumadating sa LTO, no. Tinitiyak na po natin ngayon na makikita po ng LTO yung aktual na sasakyan na dumating upang makaiwas po sa misclassification at misdeclaration. Attorney Chris, dito po sa 7 sasakyan po na i-auction, naghain po ng voluntary forfeiture yung mag-asawang diskaya. Pero doon po sa 6, meron silang position paper. Pero sa initial findings po ba ng BOC, questionable din yung payment records, although meron yata pong entry records ito. So ano po ang estado po o status po nung 6 na sasakyan? Tama po yan, no? Yung pong 7, nagsumite po sila ng affidavit of voluntary forfeiture, no? Ibig po sabihin, hindi na po nila kine-question yung pagsusurrender at pagre-relinquish ng mga sasakyan patungo sa Bureau of Customs, no? Doon naman po sa 6, tama din po yung inyong nabanggit, may nagsubmit po sila ng position paper, no? At kasama po dito yung kanilang pag-o-offer ng compromise penalty upang bayaran yung diferensya doon sa customs duties na nabayaran at doon sa dapat bayaran tungkol sa 6 na sasakyang ito. Ito po ay kasalukuyang under consideration ng ating legal division, no? Although palaisipan din po sa amin kung paano po sila mag-aalok ng compromise payment gayong meron pong freeze order, no? Yung AMLC patungkol sa kanilang assets. But ayaw po nating i-preempt yung magiging desisyon ng ating legal division. Siguro po in the next week or 2, lalabas na po yung resolusyon patungkol po sa 6 na sasakyan na saklaw po ng kanilang position paper. Attorney, doon naman po sa public viewing noong November 12 to 14, ano po yung guidelines o security measures na ipinatupad para masiguro yung transparency at integridad ng proseso? Paano po matitiyak na yung bibili ng sasakyan ay magbabayad din ng tamang fees? Tama yan, Asik Weng, no? Doon sa ating public viewing, ang ginawa po natin dyan, magre-rehistro po sila sa ating command center. At ikalawa po, nakarasyon po yan, no? 10 individuals per batch. At ikatlo po, nakabantay naman po yung ating mga kaibigan sa media, no? Meron pong area na restricted for media na pwede po nilang i-cover yung buong public viewing. Gaya po niyan, yung atin pong magiging auction proper, no? Ito po ay mala-live stream, fully live stream po ito, fully recorded. At ganun din po, no? Meron din po tayong free access to our media friends. At nang sa ganun, matiyak po natin yung transparency naman ng ating magiging proseso. Patungkol naman sa inyong tanong, patungkol sa bidders, meron po tayong registration process, no? Magbabayad po sila ng registration fee na 5,050 pesos. At bukod rito, kailangan po nila magsumite ng kanilang mga income tax returns or business tax returns at proof of payment and receipt by the Bureau of Internal Revenue. At nang sa ganun,
matiyak naman natin na may kapasidad na magbayad itong mga taong ito at hindi yung basta-bastang ginagamit na dami no, ng mga personalities na involved dito sa scam na ito. Siguro po ito po yung mga preliminary measures natin upang matiyak na magiging transparent at talaga pong may integrity ang ating auction process. Attorney Chris, paano naman po nabuo yung floor price from 5 million hanggang 45 million? Paano po yung naging criteria ng customs para po mapresyohan yung bawat sasakyan? Meron po tayong sinusunod na Customs Administrative Order 3-2020, no? At nakapaloob po rito may binabanggit dito na landed cost. Ang landed cost po, ito po yung halaga ng sasakyan, kasama po yung lahat ng duties and taxes na due po dito, no? Ang ibabawas po natin dito, yung depreciation cost naman po, no? Kung kaya't mapapansin po natin, ang bawat sasakyan na dito po sa 7 sasakyan ng mga diskaya, no? Naka-factor in na po dito yung depreciated cost kung kaya't mas mababa po ito sa kanyang selling price, no? At comparable din ito sa mga makikita nating available na similar items sa iba't ibang mga portals no, na nagbebenta po ng mga sasakyan. Yan po yung naging dahilan bakit naging ganyan po yung naging floor price ng bawat sasakyan. So sir, ilan na po yung nagparehistro o nagpakita ng interest na lumahok sa bidding? May mga nakakuha na po ba o nakabili na? Tsaka paano kung wala pong mag-bid doon? Halimbawa, namamahalan sila or kasama po ba yung payong syempre doon sa gustong bumili ng sasakyan na yon? Marami pong talagang interesado sa... Sequel, pasensya na po, mobile po tayo. Yes po. So yun po, yung tanong natin kanina, ilan na po yung nagparehistro o nagpakita ng interest na lumahok sa bidding? May mga nakakuha na po ba o nakabili na? At paano kung walang may interesado doon sa mga sasakyan na yon? In terms of yung nag-register na po Asequeng, no? Nasa mahigit 5 na po yung nagpahayag ng kanilang interest at nagbayad po ng registration fee, no? In terms naman kung halimbawang wala pong mag-bid rito, meron naman tayong mga measures in place, no? Halimbawa, magpaparebid po tayo, i-adjust po natin yung floor price, at kung sakasakali pong sa ikalawang pagkakataon ay mag-failed bidding pa din po, meron pa rin po mga parameters, no? Pwede na po tayo mag-direct negotiation, tatanggap po tayo ng mga proposals mula po sa mga interested bidders. Yun po yung mga pamamaraan upang matiyak natin na talagang ma-auction ito, no? At mabanggit ko na rin po, naurong po yung ating auction ng November 20, no? Dahil po sa masamang panahon, kung kaya't naurong din po yung ating public viewing, kaya't minabuti na po natin na iurong na rin po yung auction proper, no? Upang mabigyan ng sapat na panahon yung ating mga interested bidders. Ito po ay isang curious question lang. Paano, pwede po ba kung ang mga diskaya ay gusto nilang i-buy out yung kanilang sasakyan, pwede po ba yun? Doon po sa ating Customs Administrative Order, Ma'am Asequeng, no, hindi po pinahihintulutan ang mga sumusunod, no. Una, yung kawani ng Bureau of Customs. Ikalawa, yung pong importer, yung pong nagpadala at consignees itong mga smuggled items sa subject for auction ay hindi rin po maaaring makilahok. So hindi po talaga paghihintulutan ang pamilya Diskaya na mag-participate po dito sa auction na ito. Attorney Chris, syempre ang ultimate goal po ng pag-auction ay ma-recover po yung duties o yung levies po o yung tariffs po na hindi natin nakuha sa pagpasok ng mga sasakyang ito. So, ang gusto pong malaman siguro ng publiko, paano po matitiyak ng customs na doon nga maibabalik sa kaban ng bayan yung pinagbentahan po nito mga sasakyang ito? Yung pong ating magiging pondo, yung proceeds po ng auction, no? Ito po ay mapapasok sa isang forfeiture fund ng Bureau of Customs, no? Hindi po ito maaaring gamitin ng Bureau of Customs at kalaunan, ito naman po ay re-remit sa National Treasury, no? So, matitiyak po talaga natin na yung proceeds ng ating auction ay talagang pagbabalik ito sa mga nanakaw sa kaban ng bayan. Attorney Chris, sa ibang usapin naman po, gaano nakalayo yung internal investigation ng BOC sa umano'y syndicate-style operation sa loob ng ahensya, lalo na sa pagpapalit ng vehicle inspection results para maipuslit itong mga imported luxury cars?
Iniintay na lang po natin, Asik Weng, yung resulta ng ating investigation division, no? Nakapagsumite na po ng mga paliwanag yung mga kawani ng BOC na lumalabas doon sa mga dokumento, no? Nakapag-issue na po tayo ng mahigit 15 show cause orders patungkol po dito. Bukod po dyan, meron din po tayong iniintay pang, kumbaga po, operational aspect, no? Dahil nakitaan po natin ito ng sistema, ng isang modus na kung saan meron po tayong tinitiyak na parang country of origin, no? Kung saan po ito nagmumula, itong mga unlawful importations sa ito. So meron na lang po tayong iniintay na information mula po sa ating embahada upang magkaroon din po tayo ng additional measures, no? Upang maiwasan na po yung ganitong mga unlawful importations. Nabanggit nyo, Attorney Chris, yung mga empleyadong nabigyan na po ng show cause order. I believe 10 po yata yan. So kung in broad terms na lang siguro, ano po yung mga violation kung saan sila iniimbestigahan? At saka habang iniimbestigahan po sila po ba ay nasuspinde o na-relieve o ano po ba ang estado nila ngayon? Tama yan, Asek Joey, no? Pag-issue po natin ng ating mga show cause orders, meron din pong relief order, no? Yung iba po sa mga na-issuehan po natin. Ang kanila pong liability dito, no? Tandaan po natin, ang facilitation po sa smuggling, no? Kasama po siya sa pinaparusahan ng ating CMTA for unlawful importation. So meron po silang exposure for that. At depende po sa kanilang degree ng participation, maaari pong from suspension hanggang removal from public office ang magiging penalties po nito. So iniintay po natin ang magiging resulta ng investigasyon ng ating investigation division at tinitiyak naman po natin sa ating publiko, no? Hindi po ito iwa-whitewash, no? Wala po tayong tinatago dito. Kung kilala niyo po si Commissioner Ariel Nepomuceno, talaga pong very transparent at kung sino ba po talaga ang liable dito ay talagang we will hold them accountable po. Sir, kasama po ba sa investigasyon sa kaso yung may makinalaman sa Diskaya luxury car shipments at iba pang kahalintulad na insidente? Ano po yung latest findings niyo po rito? Tama po. Kasama po yung mga na-issuehan natin sa show cause orders, itong mga nagpasok ng mga sasakyan ng mga Diskaya, no? Kapag lumalabas ang kanilang papel, magmula po sa certificate of payment, dun po sa import entry, dun po sa ating database, no? Ini-issuehan po kaagad natin sila ng show cause order at atin po silang pinagpapaliwanag kung bakit lumalabas ang kanilang mga pangalan sa buong proseso ng unlawful importation, no? Siguro in general terms, yung iba po doon ay nagbigay ng paliwanag na forged yung kanilang signature, no? Yung iba po nagpaliwanag doon na wala po yung kanilang pirma, electronically generated yung kanilang pangalan. So hinihimay po natin ang kanilang mga paliwanag, but again po, like what I said earlier, talaga pong ginawa nilang complicated ang kanilang unlawful importation at ang sa ganun mahirapan po ang administrasyon, no? Upang matiyak kung ano ang naging partisipasyon ng bawat isa. Attorney Chris, may commitment na po ang Senate Committee on Finance at suportado na rin ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. yung modernization at digitalization po ng BOC. So paano po titiyakin ng Bureau of Customs na magiging transparent, mabilis at hindi po aabuso yung bagong sistema? Tama yan, Asek Joey, no? Kami din at sa pangunguna ni Commissioner Ariel, no? Yung po talagang full automation at digitalization ang nakikita nating pag-asa, no, sa Bureau of Customs na kung saan talagang tatanggalin or babawasan po natin yung human intervention dahil sa aming pagtala kapag po merong ganitong oportunidad, no, kapag may exercise po ng human discretion, dito po nagkakaroon ng mga opportunities for corruption, no? So talagang nagpapasalamat po tayo sa ating Pangulo na talagang full support sa ating digitalization efforts. Ngayon, patungkol naman po sa prosesong yan, no, meron tayong pending po, no, na isang PPP proposal, unsolicited proposal, na kung saan yung ating CPS ay maaari na pong i-update, no. Ito pong ating CPS kasi ay talaga pong matagal na natenga dahil po ito ay nasaklaw ng isang temporary restraining order. Pero sa palagay po namin, sa patuloy na negosasyon para dito sa unsolicited proposal, siguro po ito na yung unang hakbang, no, upang mapunta tayo sa full digitalization ng Bureau of Customs. Dahil gaya po ng sabi ng ating Pangulo, talagang kailangan po natin gamitin ng teknolohiya, particularly ang AI, upang ma-increase ang ating revenue at pangalawa po, mabawasan naman po yung mga ganitong unlawful importations.
Okay, Attorney Chris, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa isyong ito. Para po sa ating mga kababayan, mula po sa ating Commissioner Ariel Nepomuceno, makakaasa po kayo na katuwang niyo po ang bagong administrasyon ng Bureau of Customs upang papanagutin po natin yung mga responsable sa unlawful importations na ito at yung mga nanakaw na sa kaban ng bayan ay maibalik naman po natin. Makikita niyo po sa ating mga bagong proseso sa Bureau of Customs, papunta po tayo sa transparency. Nandiyan na po yung full recording at live streaming ng ating mga proseso, magmula po sa condemnation hanggang dito po sa ating magiging auction. Lahat po yan ay iti-televise po natin, may access po ang media, at nang sa ganun maging bantay po ang publiko. Kami naman po ay patuloy na umaasa sa ating publiko na maging katuwang din po namin sa pagbabantay sa mga ganitong proseso. Kung meron po silang nakikitang dapat ireklamo, wag po silang mahiyang mag-atubili at iparating po sa amin ang mga reklamong yan. Makakaasa po kayo sa pamumuno po ni Commissioner Ariel Nepomuceno, talaga pong dadalhin natin ang Bureau of Customs sa transparency upang maibalik po ang tiwala ng publiko sa ating ahensya. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Chris Bendijo, Deputy Chief of Staff mula sa Office of the Commissioner ng Bureau of Customs.